Tuwing Sabado at Linggo nga ay nagla-live selling kami ng Japan Surplus. Kaya ngayong araw na to ay maghahalongkat nga kami ng mga pang-live selling namin. Dito nga pala ito naka-imbak sa isang container van na 20-footer na binili ko noon dahil nga sa sobrang dami ng stocks ko na dumating ay wala na ako mapaglagyan. Kaya nga ang ginawa ko ay bumili ako ng 20-footer na container van para istakan ng aking mga stocks. Pag maghahanap na nga kami ng mga pang-live selling namin ay binubuksan nga namin itong mga boxes na ito. Nipilian namin ang bawat box pagkatapos ay isinusort out namin. Pinagsasama-sama nga namin yung pare-parehong plato, mangkok, o kaya naman ang mga baso. Para kapag nag-live selling na kami, ay mas madali namin silang mahanap o ma-flex. Alam nyo ba na ang pagbubukas ng Japan Surplus boxes ay para lang din pagbubukas ng mga ukay. Nakaka-excite kung anong laman. Siyempre, hindi natin nakikita sa loob, kaya kapag nabuksan na natin, abado na lang tayo maa-amaze. Doon natin makikita yung kanilang kagandahan. At ito ang nabuksan ko, ay medyo na-disappoint ako. Pero nung una, natuwa ako kasi sabi ko, ay may clay pot. Pero pag kuha ko ng takip niya, ayun nga guys, may basag at hinahanap ko nga yung kabiyak ng basag niya ay wala naman dito sa box. Isip ko na lang na siguro dati pa ay meron na talaga itong basag. Pero natuwa naman ako nung nakita ko yung crystal bowl kasi sobrang ganda. At yung ganitong mga klaseng item ay naibibenta talaga namin at nagugustuhan ng aming mga customers. Meron din ditong mga nakabalot sa dyaryo at meron ding hindi. At yung mga ganitong plato guys, napakaganda ng plato na yan kasi kahit plato siya, pwede siyang ilagay sa oven. Yes, pwedeng ilagay sa oven. Na hindi siya pwedeng o na hindi siya nababasa. Mga ganyang klase ng plato, guys, talaga namang mamahalin yan. Kasi para yan siyang baking dish, tapos pwede mo rin siyang kainan or pwede mo siyang gawing dinner plate. Mas nai-excite ako kapag nakabalot yung mga item kasi nga syempre, feeling ko kapag nakabalot yung mga item is magaganda kasi binalot nila para maingatan na hindi mabasag. Katulad nga nitong clay pot, ang ganda-ganda pa. Maganda rin ang mga clay pot ng Japan Surplus at maganda rin gamitin ang mga clay pot kasi nga guys, ang clay pot is mas healthy siya gamitin. Lalo na kung magpapaksiw ka ay napakaganda talaga niyang gamitin guys kasi iwas chemical reaction. Ito ang itsura ko guys, tikangkang talaga ako dyan kapag naghahalongkat kami. Walang keme-keme, basta mapagkakitaan, gora. Dapat ganun talaga kapag may negosyo ka, hindi ka dapat maarte kundi dapat matyaga ka sa lahat ng bagay. Pag negosyante ka, dapat flexible ka rin. Hindi pwedeng paarte-arte. Siyempre, kailangan mataas ang iyong diskarte sa buhay para ikaw ay umunlad. Alam nyo ba guys, ang pagbubukas di pala nitong mga Japan Surplus box ay stress reliever ko din ito. Yes, nakakawala talaga siya ng stress guys kasi nga, lalo na kapag nakakita ka ng magagandang item, iniisip mo ka agad na tutubo ka kasi nga, siyempre maganda yung item, mabibili talaga ng mga customers. Minsan nga ay nagsisigawan pa nga kami kapag maganda talaga yung nakikita namin. Yung mga unique na item na minsan lang namin makita. Yung mga bibihirang item kasi guys, yung mga unique ba, pinag-aagawan nila yan sa live kasi nga syempre, hindi nila makikita yan or hindi na nila mabibili most of the time. Kaya, ang ginagawa nila, talagang pinag-aagawan nila. Kapag kami ay nakakita ng mga ganun sa box, ay naku, tuwang-tuwa talaga kami. Pagod lang talaga minsan yung pagtitinda ng Japan Surplus. Pero ganun talaga, kailangan natin pagtyagaan. So, isa ito rin guys sa mga gandang nakuha namin, itong ice bucket. Sobrang cute niya. So, mabenta sa amin yung ice bucket guys, yung pinag-aagawan din nila yan sa live. Kasi nga, karamihan ng mga ice bucket dito sa Pilipinas is yung parang, ano siya, yung stainless. Pero hindi naman talaga siya stainless kasi nga, later on, kinakalawang na. Tapos guys, ang dami rin namin nakuhang mga beer mug talaga na magaganda. Ito mga beer mug na to, hindi lang naman yan siya pang beer guys. Yung ginagawa ko nga dyan, minsan tinitimplahan ko ng tsa kasi pagka nag-tsa ako, gusto ko talaga maraming tubig. Ito nga pala guys, yung mga nahalongkat namin, bago namin yan siya i-live selling, talaga namang hugasan pa namin kasi syempre maganda na yung malinis kapag pinipresent mo during live. Tapos itong nabuksan namin na box, grabe, ang dami talaga niyang clay pot. Pwede mo siyang isalang yan sa apoy guys, pwedeng direct to the fire, charot. Pwede isa lang sa apoy, pero wag kang maglalaro ng apoy. Oh, nice guys. May nakita kaming wine glass. Actually, marami pa yan guys, pero nasa kabilang box, hindi ko yata nakuha ng video. Isa rin kasi sa mabenta sa amin yung wine glass. Kaya naman kapag may wine glass kabi, ay talaga naman nasusold out ka agad. Isa rin sa mga gusto kong mabuksan sana sa box yung mga plato kasi talaga guys, napakahirap talaga ng plato pagdating sa Japan Surplus kasi nga, yung mga Japanese talaga, hindi talaga sila mahilig kumain sa plato. Guys, syempre, alam niyo naman, kumakain sila sa bowl, di ba? Meron nga silang tinatawag na rice bowl. So kapag nakakabukas kami ng box na maraming plato, nakakatuwa talaga kasi nga yun talagang hinahanap sa amin ng mga tao ba. Kasi dito sa Pilipinas, syempre, kumakain tayo talaga sa plato, hindi tayo kumakain sa bowl. Sabi nga ng isa sa mga kaibigan ko na ang mga Western daw at saka yung mga taga-Europe lang daw ang gumagamit talaga ng plato. Kaya yung mga dayo sa Japan na galing Western at saka galing Europe, sila lang yung gumagamit ng
plato. Kaya sila lang yung nagtatapon ng plato. Karamihan talaga guys ay bowl talaga dito sa Japan Surplus. Tapos yung bowl pa naman nila guys, syempre alanganin yung size. Pang ano lang, kung dito nga sa atin is pang sabawan lang talaga. Pero kahit pa paano naman, ibibenta naman namin kasi syempre may paggagamitan din naman dito sa atin. Hindi lang sa sabaw, pwede mo rin lagyan ng lugaw at kung ano-ano pa. Yung mahirap lang siyang ibenta guys kung talagang, alam mo, panggamit lang sa bahay. Kasi nga, di ba, wala naman tayo paggagamitan. Kasi yung mga rectangle na yan, guys, gamit talaga yan sa sushi. So, usually, ang gagamit yan, guys, yung mga restaurant na nagsiserve ng sushi. At syempre, yung mga mayayaman na mahilig din gumawa ng sushi, tayo kasi medyo hindi naman tayo gumagawa ng sushi palagi, di ba? Kaya medyo hindi natin kailangan siya sa kusina. Pero anyway, pwede mo naman siya lagyan ng mga spring rolls at iba pa. Pwede mo rin siya lagyan ng siomai, at kung may yung mga pika-pika, pwede mo lagyan o kaya french fries, ganun. Tapos, ang pinakamabinta sa amin dito, guys, serving bowl or ramen bowl. Yan talaga isa rin sa mga hinahanap sa amin. Kaya kapag may ramen bowl kami, talaga naman lagi rin nasusold. Katulad ng kulay itim na yun na nakikita nyo, ayan po ay ramen bowl or serving bowl po. Pala lahat naman na kakasama dito sa box ay mga babasagin. Minsan may mga nakakasama rin mga bento bowl kagaya nito. So kapag sinabi natin bento guys, plastic yan siya, hindi siya nababasag, hindi kagaya ng mga ceramics at kristal. Kami din bumibili sa amin ito guys kasi ginagamit nila lalagyan ng sabaw. Kasi kahit plastic yan siya guys, hindi yan siya natutunaw kahit lagyan mo ng mainit na tubig. Kaya pala sa Japan Surplus guys, may mga item din talaga na hindi ko talaga ma-identify kung ano. Minsan sinisearch ko pa sila sa internet o kaya ginugoogle ko sila kung saan siya ginagamit. Mahirap kasi magbenta ng isang item na hindi mo talaga kilala o hindi mo familiar o hindi mo alam kung saan pagagamitan. Kaya kailangan talaga talagang magsi-search ka talaga kung saan siya ginagamit. So habang naghahalongkat nga kami guys, may nakita nga pala ako dito na parang mandarin yata ito. Ano ba tawag nito sa inyo? Basta sa amin ang mandarin ang tawag nito. So yun nga, kinuha ko siya. Maliit pa siya. At ito yung kauna-unahang bunga ng aking mandarin dito sa lote na ito. Pag tiningnan mo siya, para siyang mandarin, pero nung inamoy ko, para pang-asim. So hindi ko alam siya guys kung talagang mandarin siya o pang-asim. Kasi nung binili ko yung property na to, nandito na itong halaman na yan. Pero nung kinain ko yan guys, lasang mandarin naman talaga siya. Hindi siya masyadong maasim. Yung amoy niya lang talaga yung parang amoy lemon. So guys, ito nga palang property na to na pinaglalagyan itong mga stocks namin ay nabili ko noong 2021. At ito po ay isa sa mga katas ng aking ukay. Hanggang dito na lang at kami bibiyahin na pauwi doon sa aming tindahan.